So, last month, kinaswap ako ni Pastor. Sabi na, baka pwedeng ka mag-share. Sabi ko naman, dahil nakabakasyon ako noon, sige. So, I will share last week, bigla akong nabigyan ng order that I will become the Chief of Staff of PNPA. So, kare-report ko lang doon, but again, at the height na ang daming ginagawa doon, but thanks God, ay nandito pa rin ako. So, ang topic naman is, it's really, alam nyo, ako ang na-bless nung ako ang nag-research, nag-aaral, pinag-aralan itong yung text na ito na ibinigay ni Pastor. So, kung ano yung I'd been reading for past days, yun din yung i-share ko sa inyo because sabi nga sa Bible din is you cannot give what you did not receive. So yung mga natanggap ko rin sa aking pagbabasa and listening some other exposition, din yun din ang i-share ko and try to contextualize it ayon dun sa ano naman tayo ngayon dito. Out from the richness kung saan ako pinagdadala ng Panginoon ay pinaghalo-halo na lahat doon. At yun din yung i-share ko sa inyo ngayon. So before we'll proceed, siguro let's pray for this sharing. Lord God, we praise and thank you. You are the God who sets everything, O Lord God. In your sovereign will, O Lord God, kayo ang papahintulot na mangyari ang lahat ng bagay na ito, Panginoon Lord God. Kayo din, Panginoon, ang nagdala dito sa akin, Panginoon Lord God. And so, pati rin yung mga tao na nandito ngayon, kayo rin, O Lord God, ang nag-set ng appointment, O Lord God. With this occasion, Panginoon, you use this occasion, O Lord God, for us to have this meeting, Panginoon Lord God. I just want to pray, O Lord God, na kayo ang may taas dito, O Lord God, sa mensahe na ipapahayag sa umagang ito. Kayo nawa ang maluwalhati and prepare our hearts, O Lord God. And kayo nawa, O Lord God, ang makita at hindi yung nagsasalita, Panginoon Lord God. Just use me as your speaker, but kayo ang siyang may taas. Being your ambassador, O Lord God, at this point in time, Panginoon Lord God. We pray this to honor and glorify you. In Christ's name we pray. Amen. Ang ganda ng tinitingnan ko doon, talagang grabe pala yung kwan na ito, yung lalo na yung unang text na nakalagay doon, yung sa 1 Peter 2:9, talagang yung pagtawag ng Panginoon sa atin para sumamba sa Kanya. Of course, ang worship is maraming paraan ng pagsamba sa ating Panginoon, ano? But ang gusto ko lang bigyan ng din dito is yung lalim sana ng ating pagsamba sa Diyos. Makita natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, and that will compel us, kumbaga, will give us that passion para lalong sumamba at magpuri sa ating Panginoon. And out of that worship na sa loob natin, doon na rin lalabas ngayon yung compelling mandate sa atin para lumabas at maglingkod sa ating kapwa. In fact, yun nga tinitingnan ko rin yung the greatest commandment doon. Doon din naman pala that we will fix ang relationship natin sa Panginoon, so that we'll be more effective also in going out in serving our neighbors. Yan. So, ang pinaka-text na naibigay sa atin is of course sa 1 Peter 2:9. And then, ito yung pinaka-main. Nung pinag-aralan ko ito yung pinaka-main. And then yung Exodus 9:1, Isaiah 49:6, and John 20:21, yun naman yung papasok yun, yung sending out by God to serve. But again, in support again dun sa nauna, because dun sa 1 Peter 2:9 ay nandun din yung sending pa rin
We are sent by God to serve. Oh. So, siguro maganda basahin natin ito. Sabay-sabay. Oh, yung sa verses na ito. So, 1 Peter 2:9, let's read. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Exodus 9:1, then the Lord said to Moses, go in to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, the God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Isaiah 49:6, he says, it is too light that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserve of Israel. I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. In John 20:21, Jesus said to them again, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you. So pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. So dito, mag-focus muna ako doon sa una, yung 1 Peter, in support kasi yung doon sa my portion doon, itong tatlong verses na ito. Itong sulat ni Pedro sa mga Christians nung panahonan niya yan is to strengthen, palakasin yung mga Kristiyano nung panahon na yan dahil yun yung panahon nung matindi na talaga yung persecution. No? Yun yung time actually na si Nero, Emperor Nero, next, ay sinunog ang Rome. Dahil out of his passion niya na mag-build, ay kailangan niyang sunugin ang Rome. At ang daming namatay dyan, at galit yung mga tao ngayon sa Rome. Alam naman nila na siya ang nag-cause ng pagsunog dyan sa Rome. Pero nung sinabi niya, itinuro niya ang mga Christians dahil may animosity na ang mga Romans doon sa mga Christians nung panahon na yan. No? Dahil nga, hindi sila sumusunod doon sa culture ng mga Romans. Kaya medyo galit din ang mga Romans actually sa kanila. So, nung sinabi niya na sila ang may dahilan kung bakit nasunog ang Rome, kahit alam nila, ay talagang nag-apoy ang galit nila at yan, pinagpapakain sila sa mga leon, pinagpapatay, pinagpapako, and dumadaan ang iglesia sa matinding pagsubok dahil sa matinding persecution na yan. And not just in Rome actually na nangyari yan. Even in provinces na covered ng Rome, ay talagang tumindi na rin yung persecution na yan. In fact, makita natin nga doon sa mga sulat ni Pablo na talagang matindi rin yun. Doon nga pala nga sa mga self-interest nila, yung mga doon sa Asia Minor, na nung sinabi ni Juan na hindi na sila sumasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, nagalit yung mga gumagawa ng ribulto doon, nalulugi na sila Kaya ang charge naman nila sa kanila is dahil hindi sila sumasamba sa yung great goddess nila na si Artemis. Parang ganon. So, nagalit yung mga tao doon. Yung mga negosyante na nawalan ng kwan dyan, ginamit nila naman uli yung reason na yun para i-persecute yung mga Christians. But ito, ang nag-drive naman dito is yung pagkasunog ng Rome. Pag ang sentro ang nagsabi na ganun ang gagawin nyo, talagang matindi ang impact niyan. That may be one of the reason why ang desire ni Pablo ay makarating sa Roma. Dahil pag nakarating ang gospel sa Rome, mas mabilis ang pagbaba. Parang ganon yan. So, parang strategic one yan. So, at that time, grabe, pinapakain sila sa lion. So, si Pedro, gumawa ng sulat. Dumadaan sila yung
the cost of following Christ. Yan yung cost ng pagsunod kay Kristo eh. Yung matinding persecution. So binalansi naman niya. Sabi niya, alam niyo, marami naman din kayong mga privileges. Magandang tingnan natin itong ginawa ng Diyos sa inyo. Oo nga, dumadaan tayo sa ganitong pagsubok, pero tingnan din natin, ano ba ang nakalaan dyan para sa atin dyan. So, makita natin sa previous bago dyan, pero ito kasing sa verse na ito, grabe, talagang punong-puno. Doon siguro talaga, nilam talaga ni Pedro ang pagkakasabi dito. So una, ang sinabi niya dito, ano itong mga dapat makita natin para mag-drive sa atin na sumamba sa Diyos? Ano yung ginawa ng Diyos na privilege? Ibinigay ng Diyos na privilege sa atin. Para pag makita natin ito ay lalo tayong magsumamba at magpuri sa Diyos. Lalo natin mahalin ang Diyos at lalo nating sambahin kung sino siya. At ang unang sinabi niya dito is, you are a chosen race. Ano ba ang ibig sabihin ng chosen? Pinili. Yan. Pag pinili ang pinag-usapan, ay kaligtasan. Oh. Dati naman kayo, hindi naman kayo ligtas eh. Parang sabi niya doon. Sabi niya purely on the basis of His own sovereignty. Sa dami-dami ng mga tao sa buong mundo, in fact, even our time, alam nyo, more than 7 billion ang tao sa buong mundo ngayon. Oh. And you are but just. Kayo lang, kunti lang kayo ang nandun. Oh. Kaya pag tingnan natin yan, grabe. Sino ba naman ako para piliin ng Diyos? But ang Diyos, pinili niya out of His sovereign will. Wala tayong ginawa. Wala naman talaga tayong ginawa dyan eh. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kasi mabuti akong tao eh. Kasi ganito ako eh. Kasi maging ganito ako eh. Hindi eh. Hindi, sabi nga doon, we were chosen before the foundation of the world. Bago pa ginawa ang mundo, pinili na tayo ng Diyos. Ibig sabihin ba? Ibig sabihin ba pagkapanangan ako, Christian na ako? Hindi. Pero pinili na niya tayo. From among all, alam niya kung na sa panahon na ito, alam niya, 7 billion ang tao sa buong mundo. Buhay na tao sa buong mundo. Noong panahon ni Kristo, siguro million ang tao na noong panahon na yan. All over the world. No? Pero sa ni-remind ni Pedro, doon from among the Christians during that time, kunti lang sila. Piling-pili lang sila na tinawag ng Diyos. Dahil hindi talaga sa atin, wala tayong ginawa para tayo maligtas. Ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay nito. At sabi nga niya, pinili kayo ng Diyos. Alalahanin niyo, pinili kayo ng Diyos. From among all those people, kayo nga ang kwan eh. In fact, pag makita nga natin, pagpili nga ng Diyos doon sa mga disciples niya, yan yung mga ordinaryong tao eh. And in fact, it was even in the Bible also, sabi niya, you have chosen yung mga lowly para ma-humble yung mga proud. Kaya tayo rin sa panahon natin. In fact, sa akin, sa class namin, hindi naman ako ang pinakamagaling. No? Hindi naman ako yung excellent sa klase. No? Pero bakit ako ang isa doon sa, from our class alone, bakit ako ang isa sa mga tinawag ng Diyos? Very humbling, really. Na malaking pasasalamat. May mas maraming matatalino sa akin, may mas maraming excelente magtrabaho sa akin. Pero bakit ako ang tinawag? Isa sa mga tinawag ng Diyos sa class namin. We are more than 16,000, I think, na mga alumni. Kunti lang kami na tinawag. Marami naman kaming nakarinig ng salita ng Diyos. Pero bakit kami ang nag-respond? Sa pag-ikot namin noon sa buong Pilipinas, 2008, ang daming nakarinig ng salita ng Diyos sa pag-ikot namin. Ewan ko kung ilan ang nakarinig nun. With the advent of social media, ang daming pwedeng makarinig ng salita ng Diyos. Ilan ang nag-respond doon? Ilan doon ang sumagot? Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa kakayanan nila na sumagot, hindi. Ang Diyos din ang kaugnay. Anong tawag doon? Nag-antig sa kanila para rumisponde. Para sumagot doon sa salita ng Diyos na yon.
out of that word being proclaimed or binabasa, ay may nagre-respond doon. Ang mga nagre-respond doon, yun lang ang piliin ng Diyos. Baka naman sabihin nyo, kung gano'n din lang pala, wag na lang tayong magpahayag ng salita. Hanapin na lang natin. Ay sana kung nakasulat dito na ito ang pinili ng Diyos, wala naman. But of course, those are ways na ginawa ng Diyos because it will develop our patience, our perseverance also. Ito yung mga fruit of the Holy Spirit na gusto naman na ma-develop ng Diyos doon sa mga kanyang tinawag. Kaya hahayo tayo para ipahayag ang salita ng Diyos. But again, about yung choosing, it's purely on God ang pagpili niya. Hindi dahil sa naantig siya sa atin, hindi. Tayo, maantig tayo siguro sa emotion natin. Ang Diyos, hindi ganon. Talagang ang pagpipili niya ay sa kanyang sovereign will kung paano niya tayo pinili. Ano ang criteria? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ang sabi ng Diyos, I will give mercy on whom I will give mercy. Ibibigay niya ang mercy na kung kanino niya dapat ibigay. Kung kanino niya gustong ibigay. Yan lang ang kandon. So, makita natin grabe pala ang pagpili ng Diyos. Kunti lang ang pinipili niya. Hindi lahat pinipili. So, alalahanin natin. Kung dumadaan tayo sa ganito na pagsubok ng buhay, alalahanin natin. We are the chosen few. Kunting-kunti lang talaga tayo. At ang pagpili ng Diyos na ito, hindi pwedeng makancel. Hindi pwedeng makancel ito. Once na namili ang Diyos niya, that's inequivocal. Hindi pwedeng sabihin niya, nagkamali pala ako. Hindi ganun ang Diyos. Once na namili siya, yun na yun. And He will bring that into completion in the day of Christ. Kung dumadaan man tayo, medyo nawiwindang-windang tayo sa ating pananampalataya, hindi yan magkakancel doon sa pagpili ng Diyos sa atin. It will never cancel that. Once na namili yan na yan. Dahil wala nga tayong ginawa. Siya lang talaga ang gumawa niyan. And it will never be canceled. So, grabe pala ang kwan na ito. Makita natin itong, naisip siguro ni Pedro ito. Ito yung, saan niya naku itong pamimili na ito? Doon sa Deuteronomy 7:6. Yung paano sinabi ng Diyos doon na kayo ay pinili ko. From among all, doon sa mga tribes nung kapanahunan na yan, ay kayo ang pinili ko. Huwag niyong sabihin, ang text naman nun is, kayo lang naman ang pinakakunti eh. You are among the fewest among this tribe na nag-i-exist. Pero kayo ang pinili ko. Sabi ng Diyos doon sa kanila, may mas superior sa inyo, pero kayo ang pinili ko. Yan, ang naman dyan. So, dito naman nanggagaling din yung pamimili niya. Ganon din. Pag tingnan natin yan, ganon din ang pagpili ng Diyos sa atin. Sa John 15:16, sabi naman ng ating Panginoon, you did not choose me. I chose you, you did not choose me. Tama naman. Dahil patay naman talaga tayo noon eh. We are spiritually dead. Wala tayong kakayanan na habulin, na tumingin sa Diyos. Anyway, i-explain ko further later on dyan sa my portion dyan. Sa 2 Timothy 1:9, who saved us and called us to a holy calling. Siya ang tumawag pa rin talaga sa atin. Siya ang namili sa atin, siya ang tumawag sa atin. Hindi dahil sa ating ginawa, out of His purpose in grace. Yan yan. Dahil sa kanyang grasya at kung anong layunin niya sa ating buhay, yun lang. Doon yan lang tayo pinili. So, hindi natin pwedeng ipagmalaki, may ginawa ako. Because I have done something, wala. And that will actually take our pride. Kumbaga, wala tayong pwedeng may ipagmalaki sa Diyos. But on the other hand, dito natin lalong na-exalt ang Diyos. Dahil siya ang namili sa atin,
the more that we will exalt God dahil siya ang namili sa atin, mawalan tayo ng yabang dahil wala pala tayong nagawa eh. Siya lang pala talaga ang kwan dyan. Ang maganda nga dito naman is, the more that we'll be strengthened. Dahil alam natin na siya ang namili at hindi makakancel ito. And magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pag-iisip. Magkakaroon kapayapaan sa pag-iisip at lalo tayong may strengthen kung ano man dinadaanan natin dahil nga hindi makakancel yan. So may kapayapaan sa atin, lalo tayong may strengthen. Yan. So yun yung ganun kahalaga itong chosen race or people ang chosen people ang kanyan ang sinasabi niya dito. Siguro sabihin na natin sa panahon natin tayong Filipino na lahi, pero from among this lahi ng Pilipino ito, tayo lang ang mga pinili ng Diyos. No? So yun yung sinabi niya doon, alalahanin niyo na kayo ay pinili ng Diyos. Hindi basta-basta ang pamimili niya sa inyo. Wala kayong ginawa, pinili niya kayo out of His sovereign will. Yan. So yan yung una nating tingnan. Ano pa ang pinaalala niya sa mga Christian nung panahon yan? Next. Royal priesthood. Yung pagiging priesthood, ang symbolize dito ng priesthood is access to God. Yan. Doon sa Old Testament, merong panlang doon family na pwedeng maging hari, ay maging pari. At sila lang ang pwedeng mag-alay. Sila lang ang pwedeng manalangin para sa mga tao. Sila lang ang pwedeng mag-alay mag-offer ng mga gift. Pero kay Kristo, nung tayo sa panahon natin, ay dahil na-break na yung curtain, dahil tayo ay kay Kristo at si Kristo ang high priest natin, then we can go directly already to God. Yun naman yung sa priesthood. Pero sabi niya, hindi lang basta-basta priesthood. It's about royal priesthood. Bakit? Dahil muli, kaisa na tayo kay Kristo. Kung tayo'y nanampalataya sa Kanya, ay tayo'y kaisa na kay Kristo. At kung ano ang kay Kristo ay sa atin din. At alam natin na si Kristo ay hindi lang siya high priest. Ang pagiging priest nga niya, hindi doon sa lineage kundi doon sa pagkaka-appoint niya as priest, it's hindi doon sa according to the law, doon sa Leviticus, hindi yon ang lineage niya dahil mga Levites dapat yan kay Judah ang lineage niya. So ang sinabi doon is kay Melchizedek na lineage yun sa kanya, kakaiba, higher calling na priesthood ang sa kanya. At yung royalty na yan about kingship, dominion, ruling. Dahil kay Judah ang kanyang lineage. So, pinapakita doon na kakaiba yan. Hindi lang basta-basta yung pagiging priest natin. Dahil kasama rin tayo ni Kristo later on doon sa dominion. When He rules, ay talagang kasama rin niya tayo. In fact, doon nga sa doon sa Revelation na sinasabi doon is yung 12 tribes, yung sa Old Testament, may 24 na kasama ng ating Panginoon. Meron sa right side niya, sa left side niya, nakaupo siya. Yung sa one side is yung 12 tribes, and then yung sa other side is yung sa disciples. Kaya 24 lahat yan. Kasama niyang mamumuno. At pagbalik niya sa millennial kingdom, ay kasama niya mamumuno ang mga disciples na ito. And even all those who were with Christ ay kasama niya doon. Doon sa mga letter ni Pablo, di ba sabi niya doon, bakit nyo dadalhin
ang paghuhusga sa mga hindi mananampalataya. Hindi nyo ba alam na kayo ay kasama sa manghuhusga pagdating ng araw? You are enlightened, and that's why hindi nyo pwedeng dalhin yung problema niyong magkakapatid sa isang taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Dahil by being in Christ alone, ay mas malinaw ang pag-iisip nyo kung paano kayo mamuno at manghusga. So tayo mismo, even us, in our own sphere of influence, sabihin na lang natin sa ating family, tayo ang namumuno sa ating pamilya. At sa ating pamilya, sa salita ng Diyos, mas klaro kung paano natin pamunuan ang ating pamilya. Halimbawa, mag-asawa. Ano ang role ng isang tatay? Ano ang role ng isang nanay? Ano ang role ng ang parent sa anak? Very clear yan. Nandun yung pamumuno. Tamang pamumuno. The righteous leadership. At yun yung practice natin yan. Dahil later on, doon sa mas malaki na pamumuno, dahil may panawagan din tayo doon, that will be leaders also. In fact, sabi nga doon sa Proverbs, kung ang righteous ang mamumuno ay talagang ma-exalt ang isang bansa. Pero pag hindi righteous ang mamumuno ay talagang kawawa ang mga tao. At sino ay itong mga righteous na ito? Yung nakakilala sa Diyos. Part and parcel ng pagiging royal kwan natin, sa royalty natin is yung pamumuno, leading. Kaya sabi niya, pinapaalala niya, meron kayong kakayanan na sa tamang pamumuno. Hindi lang kayo may access sa Diyos, may access na nga kayo sa Diyos, may tamang pamumuno pa kayo. Ay di lalong mas maganda ang sa inyo. At pinapaalala niya itong privilege na ibinigay ng Diyos sa kanya, sa mga Christians nung panahon na yan. Next, na pinaalala na ni Kwan sa atin, ni Pedro, holy nation or people. Ang holy, kayo ay hiniwalay ng Diyos. Ayan. Sabi niya doon, kayo ay hiniwalay ng Diyos. Sa dami-dami ng makasalanan. Di ba sabi naman ni Pablo, lahat makasalanan. Ayan. Lahat makasalanan. Oh. Pero hiniwalay niya kayo. Salvation din ito. Niligtas niya kayo for His purpose. At hiniwalay niya, ibig sabihin hiniwalay at iniligtas. Yan. So sa pagkakahiwalay niya, holy. Ang holy kasi is about separation from darkness into light. Yan. Talagang papasok uli yung yung pamimili ng Diyos din doon. Sa dami-dami ng makasalanan na dapat maka-receive ng wrath of God. Lahat ay talagang namili siya. At hiniwalay niya ito. Kung dati-dati is para sa darkness, ay nilipat niya sa light. So, pinaalala niya uli dito na kayo ay hiniwalay ng Diyos. Sa dominion ni Satan, siniparit kayo sa inyong makasalanan, inyong kasalanan, siniparit kayo kay Satan, siniparit kayo sa mundo na ito para sa Kanya. So, ilan yun? Separated from sin, from Satan, from the world. And unto Himself, para sa Kanya. Ano itong sa ating mga kasalanan? Talagang by nature natin, makasalanan tayo Sa isip pa nga lang Ito yung palaging yung sinabi ng ating Panginoon sa mga gospel din na yun Sino ba ang hindi sa mga sino ba ang hindi nagalit at nagsalita na sa sobrang galit niya ay sabihin niya baka gusto niya patayin dahil sa sobrang galit. Siguro baka wala sa inyo siguro yan. Pero dumating ako sa point na talagang gusto kong patayin ang isang tao sa sobrang galit ko. Ibig sabihin, doon pa lang, naka-murder na ako ng tao.
Baka naman na, sino sa atin dito ang at one time ay parang gusto kong sa akin yon. Then you have committed already covetousness. Sa isip pa lang yan. Hindi mo nga ginawa, pero dahil nag-desire ka, sana sa akin yan. Then you have already committed covetousness. Baka nga dahil sa sobrang tindi ng social media ngayon, ang daming tukso doon. Parang pinagnasahan mo yung isang napakagandang model doon. Patay ka na. You have committed adultery. So siguro, sa isang linggo, if we are going to assess our lives, sa isang linggo na ito, doon pa lang sa ating pag-iisip, sino ang hindi nagkasala sa atin? At si Kristo, nagawa niya yan, hindi nagkasala. For the past 33 years in His life, hindi siya nagkasala. Kahit na duman siya ng maraming pagsubok, he was being tested, pero hindi siya nagkasala. Duman siya sa tinding paghirap, hindi siya nagkasala. Lahat tayo nagkasala. So, we ought to be judged. We ought to be judged and receive the wrath of God. A holy God. An all-knowing, all-powerful God. Na hindi pwedeng mabura ang ginawa natin sa Kanya. Alam niya, hindi nakakalimot ang Diyos. Pero sa grasya ng Diyos, tayo'y kinuha niya, hiniwalay niya. Dito sa talagang dapat na makakatanggap ng galit ng Diyos, tayo hiniwalay niya. Holy nation. Hiniwalay niya, una, siya ang nagbago sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. Paano niya tayo hiniwalay? Iniligtas niya tayo. Dahil dapat nga sana tayo, sabay-sabay lahat tayo doon. Nagkasala naman lahat tayo eh. Sabay-sabay tayong papunta lahat doon. Pero sa awa at grasya ng Diyos, iniligtas niya tayo. At sa ating kasalanan, siya ang nagbigay ng holiness sa atin. Yung righteousness natin, siya ang nagbigay. Si Kristo yun, yung righteousness ni Christ, ibinigay niya sa atin para ang Holy Spirit mag-work sa atin. Dahil kung wala ang blood of Christ, yung sacrificial na ginawa ng ating Panginoon, wala, hindi po pwedeng maghalo ang dumi at banal. Masusunog tayo. Masusunog tayo dyan. Sa tindi ng holiness ng ating Panginoon, the perfection, the purity of God, hindi pwedeng lagyan mo ng maliit na kanyan, impurities. Masusunog talaga yan. It will repel, talagang grabe ang kanyan. Kaya nga yan ang pinakapantindi sa mga attribute ng Diyos, the holiness of God. Wala naman ibang mga attribute ng Diyos na pinaulit-ulit. At wala yan kinakanta ng mga anghel na naisulat sa libro. Naisulat lang na siya ay maawain, gracious, loving God. Pero isang salita. Pero ang holy talagang inuulit-ulit. Ibig sabihin, grabe ang kanyan. Hindi pwedeng take for granted yan. In fact, yun nga out of the holiness doon sa anak ni Aaron. Dahil sila dapat ang nag-undergo ng purification para maging qualified sila na mag-alay, humarap sa Diyos. At ibig sabihin, very strict naman din yung rule sa kanila. Nagkamali sila. Iba yung ginamit nilang usok. At talagang nasunog sila doon sa altar ng Diyos. Dahil nga, it's already parang kinuhan mo yung holiness ng Diyos doon na aspeto na yan. At sinabihan pa ni Moses si Aaron, ay huwag kang magkuhan dyan. Na huwag kang magkaroon ng sama ng loob dahil na namatay yung anak mo. Dahil hindi nila sinunod yung salita ng Diyos.
at sinabihan siya na ganito ang gawin mo, nanahimik na lang si Aaron doon. Dahil alam niya na humaharap sila sa isang banal na Diyos. So, yung pagkakabanal ng Diyos na ito, binigyan tayo ng righteousness, kabanalan na galing sa ating Panginoon. Kaya yung pinapaalala naman ngayon ni Pedro dito, you are a holy nation. Talagang kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin naman kayo banal. Pero dahil sa kabanalan ni Kristo, binigyan kayo ng kabanalan para mag-work ang Holy Spirit sa inyo. May tatlong aspeto naman yan. Yung tawag doon na sa seminary ba yun, Pastor? Yung positional na theological na dati-dati, ang tingin ng Diyos sa iyo ay talagang convicted ka na dahil nagkasala ka eh. Oo. So ang position mo, sinner ka. Pero nung nilagyan, ginawa ng Diyos ay inilagay na yung righteousness ni Kristo sa atin, ang tingin ng Diyos ngayon sa atin is, hindi na tayo makasalanan. Hindi na tayo makasalanan. Ibig sabihin, pwede nang mag-work ang Holy Spirit sa atin. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi tayo makasalanan. Yung lahat ng kasalanan natin, tinakpan na ginawa ng ating Panginoon, kaya pwede nang mag-work ang Holy Spirit sa atin. And from there on, nandun na yung sanctification process na sinasabi. Yung araw-araw na unti-unti tayong binabago ng Diyos. Siguro mga very rare siguro yung biglang na-twist eh. Kagaya ni na Pablo siguro, nung nakilala nila ang Diyos, nakilala niya si Kristo, biglang 180 na pag-turn. Dahil of course, babad naman siya ng salita ng Diyos. Suddenly, bigla niyang naintindihan lahat ang salita ng Diyos na pinag-aralan niya. Out of his zeal and passion. Kaya na ginagawa yan. Kaya nung naintindihan na niya, biglang nagkaroon siya ng kaliwanagan dahil sa ginawa ni Kristo sa kanya, biglang nag-iba rin yung kanyang attitude. Actually, ang nag-work dito is our desires, our intentions. Dito yung inayos ng Diyos sa atin our desire. Kung dati, ang desire natin ay makamundo, nung binago tayo ng Diyos, ang desire natin ay maka-Diyos na. Dati naman, wala naman tayong kanyan. Ano ba naman yan? Sabihin natin dyan sa bagay na patungkol sa Diyos. Ano ba naman yan? Nakakasira ng pagiging siga natin. Kung hindi natin nakilala ang Diyos, very tayo. Pero nung nakilala natin ang Diyos, bakit yun ang hinahanap natin? Bakit hindi yung mag-inuman ng magdamag na ang hanapin natin? Bakit parang nakakakuan sa katawan eh. Masakit sa katawan. Di ba? Dati naman, parehas lang naman yan eh. Nung Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano, masakit ang katawan pag grabe ang inom. Pag Kristiyano ka na, mag-inom ka rin, parehas pa yun masakit ang katawan. Pero bakit nung hindi ka Kristiyano, kahit na masakit ang katawan mo, balik-balikan, masarap talaga ang alak. Tuloy uli. Kailangan natin ng banlaw. Yan. Banlawan uli natin yan para wala yung dahil hindi pa tayo nakakilala. Yun yung desire. Yun yung effect ng desire. Yung hinahabol natin yung makamundo na ito. Pero nung kay Kristo na tayo, bakit ayaw na natin yan? Pag may okasyon, bakit sumisimple na tayo? Sandali, umihi muna ako. Tapos hindi ka na babalik. Tumatakas tayo. Dahil nga, ang desire natin is, of course, yung katawan natin ay templo ng banal na espiritu. And we want to preserve and protect our body because we respect na merong banal na espiritong nanahan sa atin. So yung desire natin na bago. When we came to know Christ, ang desire natin, ang mga motives natin, ang mga intentions natin na ayos. Alam niyo ba ang grabe ang effect ng motives and intentions na ito?
ang kitang-kita ito sa salita ng Diyos pa lang doon sa Exodus. Even doon sa Exodus. Na pag may nagsuntukan at hindi niya sinasadya, ay nauntog yung kinasuntukan niya at namatay siya. Ay, ikuan lang siya. Doon lang siya doon sa may refuge. Pero kung talagang inabangan niya at sinuntok niya at namatay yung tao, murder yun. Ay talagang papatayin din siya. At sa ngayon, sa batas natin, ang murder ay kulong. Mali-mali. Ang homicide, hindi mo sinasadya na namatay. Pero ang murder, life imprisonment. Dahil matindi ang kanang motive. Grabe. Sa salita pa lang, sa rule pa lang na nilatag ng Diyos, sa social justice na inilatag ng Diyos, grabe ang pagdiin ng Diyos doon sa motive na yan. Dahil doon kasi yung nasa kaloob-looban natin eh. What's in our heart? Yun kasi yung nasa puso natin eh. And that defiles a person. Sabi ng ating Panginoon, what's in our heart defiles us. It's not what we eat that defiles us, but what's in our heart that comes out in our mouth is what defiles us. Yun ito. Mga motives, mga intentions, mga desires natin. So check our desires. No? Ang desire ba natin ay sa ating Panginoon o sa mundong ito? Yun yung sinasabi naman niya dito. Tinanggal niya tayo dito sa desire na ito from our sinfulness. Dahil dito ang nagkukus ng kasalanan na yan eh. Yung desires natin eh. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, we are tempted by God. Hindi. Doon pa lang sa nature kasi natin ay talagang nandun yung desire natin. Pero dahil binago ng Diyos, lumalakas yung desire natin na maka-Diyos. At palayo tayo ng palayo doon sa makamundo na bagay. Kaya paano natin malaman na sa Panginoon tayo? Over the years, makikita natin, ano tayo nung taon na ito? Ganito ang kwan natin. And after 1 year, paano natin ipinapamuhay ang buhay natin? Makikita natin ang daming nang improve. Ang daming makasalanan natin ginagawa na nabawas-bawasan na. Ang daming mga decisions na sablay, na kontra sa salita ng Diyos, ang nabawasan over the years. Kaya nga ang sabi doon is that God is faithful to complete the work He has begun in us until the day of Christ. Sanctification. Nandun pa rin ang Diyos na banal, na tapat siya na ayusin ang buhay natin hanggang halos maging kagaya natin si Kristo. Kung mamatay man tayo na may kasalanan pa tayo, ay di pag dating na ng kanyan, sa day of our Lord, the day of Christ, na doon naman natin maatin yung full glorification, kumbaga. Yan. Kagaya na natin si Kristo sa pag-iisip, doon sa ating mga puso. Kaya importante rin yung kani. Makita natin ito sa bakit may mga party. Bakit may mga party? Halimbawa sa pamumuno sa ating bansa, bakit may mga party? Ibig sabihin, may like-mindedness na kung ano ang gusto nilang gawin. Yung ibang grupo na ito yung gusto nilang gawin, ibang party din sila. Ang problema lang, ang iisang kaisipan is paano yung ating mayor dito na talagang kontrang-kontra siya, paano kunin ang pundo ng gobyerno. Yun yung mga parties na kwan dyan. So, pari-parehas lang yan na kwan yan. Buti, ang isa sa mga kwan natin dito ay, ang isip niya is, paano ma-maximize ang gamit ng pundo para sa kwan yan. No? So, you need a party to run a government. Parang ganon. So, ang ating Panginoon, ang gusto naman niya, kaya nga ang prayer na is, thy will be done on heaven, your will be done on earth as it is in heaven. Dahil sa langit, kung ano ang will ng Diyos, yun ang nangyari. Ang ninanais natin is, ang will sana niya, nakagaya sa langit ay gano'n din nangyari dito sa mundo. Ibig sabihin, pari-parehas tayo.
sumusunod tayo sa ating Panginoon. Pero kunti kasi ang Christian eh. Remnant talaga. In all stages ng kwan talagang, if we are going to compare it, yung number ng population ng Christian sa mga non-Christian talagang grabe, kunti lang. No? But again, it's our desire that the will of the Lord will be done here on earth. No? So, yun yung kwan natin dyan. Yung pagiging, naku, napaabanti pala tayo. Ito, yung holy nation na yan. Hiniwalay tayo ng Panginoon para sa kanyang, for Him. No? So, nandun yung sanctification, redemption yan. Okay. Next. Ano naman uli yung magandang pinaalala ni Pablo dito, ay ni Pedro? A people for God's own possession. Ang magandang dinan natin dito is possession. Ang possession is, ibig sabihin, binili. You are bought with a price. Hindi naman kayo ba naging Kristiyano na walang kapalit eh. Dahil hindi tayo talagang maging Kristiyano kung walang kapalit. Dahil nga makasalanan tayo, somebody has to pay the price of our sinfulness. Dahil God is just. Hindi pwedeng sabihin niya, yes, God is merciful, pero God is just. Kaya kung may kasalanan ka, dapat bayaran yan. May kaukulang bayad palagi yan. Lahat ng kasalanan. And somebody has to pay that. At ang bayad naman ng kasalanan, di ba? Kamatayan. So paano mo pababayaran yan? Patay ka na. So paano ka ngayon mamuhay sa Diyos? Patay ka na. That's why somebody has to pay that our sinfulness because God is just and righteous. At pinaalala ni Juan ito, hindi kayo basta-basta naging Kristiyano. May nagbayad yan para maging Kristiyano kayo. And that is yung God's own possession. Para maging sa Diyos kayo, makuha kayo ng Diyos doon sa kung saan kayo, kay Satan, kailangan niyang bayaran ang kasalanan niyo. Hindi kay Satan. Dahil siya ay just, hindi pwedeng palampasin kahit maliit lang. No? Sabihin nyo na, maliit lang naman, nag-isip lang naman ako eh. Oo, sa tao, walang problema. Kung nag-iisip ka pa lang, ay hindi gaanong pwede mong sabihin. Hindi yan ang naisip ko. Ang problema kasi sa atin, kahit sa isip natin nagawa ang kasalanan, ay parang ginawang kasalanan niya sa tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos. Ganun kasi ang nangyari sa atin eh. Nandyan ang Diyos, sa harap ng Diyos, ginagawa natin ang kasalanan na ito sa tanghaling tapat. Walang pwedeng maitago. Kaya, ano naman yung maliit? Nag-isip lang naman ako eh. Ang problema niyan, banal ang Diyos na pinaggagawan natin yan eh. It's an assault to the highest authority of God. No? Magandang, very kwan ito sa mga recruits natin eh. Yung dalawang patrolman, nag-away sa isang patrolman. Yung pag-away nila, ang kasalanan nila yun, parehas lang naman sila eh. Parehas sila eh. Sa harap ng isang patrolman, dahil pare-parehas sila, ang naging kasalanan nila, nag-away yung dalawa. Pero pag ang dalawang patrolman nag-away sa isang tiniente, sa harap ng isang tiniente, mas malaki ang kasalanan nila doon. Aside from yung pag-away nila doon, ina-assault nila yung authority ng lieutenant na ito. Kaya mas malaki ang penalty nila doon. Hindi lang yung pag-aaway nila ang naging kasalanan nila. Dahil ginawa nila ang kasalanan nila sa isang may authority, isang lieutenant, officer nila. Ay lalo pa kaya kung sa presidente nila gawin yan. It's an affront to the authority of the president. Ngayon, pag ginawa mo yan sa harap ng Diyos, you are assaulting the very authority of God when you do that sin. Kaya hindi lang basta-basta yung kasalanan na yan eh. Ngayon, yung kasalanan na yan, dahil God is just, God is righteous, siya rin ang nagbayad dyan. Kaya sabi ni Pedro,
Yung kasalanan yan, hindi basta-basta yan. Talagang may malaki rin ang bayad na siningil diyan para mabayaran kayo diyan. No? Kaya sabi niya, which He obtained with His own blood. Christ. The blood of Christ is the ultimate payment of your sin. No? Kaya hindi nyo basta sinasawalang bahala, parang ganun. Ang pagkakakristyano, no, dahil grabe ang binayaran ng Diyos diyan para lang kayo makuha niya from out of darkness into light, no? Doon sa na yan. So, yan yung sinasabi niya sa possession na ito. You were bought with a price. So, glorify God in your body. Ito yung mga sinasabi niya doon. You were redeemed. Alalahanin niyo, sabi ni Pedro dito. Oh. Oo nga, dumadaan tayo sa grabing matinding pagsubok. Oo nga. Pero alalahanin niyo yung mga ito. Yan. Ano pa ang dapat nating alalahanin? Actually, marami ito eh. Pero dito lang ako kumuha dito sa kwan na ito na dapat nating titingnan. Ano yung ginawa ng Diyos sa atin? No? While there's a cost of following Christ, there's also these privileges of being in Christ. No? At napakalaki ang mas mataas itong privileges na nakikita natin. Pagtingnan talaga natin sa mata sa spiritual na perspective, ang taas. Oh. So next. Ito pa. Dahil binayaran kayo kay Kristo, dati naman kayo, yung darkness ang gusto natin bigyan ng diin. Pag nandun ka sa kadiliman, ibig sabihin, hindi mo talaga alam kung ano ang tama. At hindi mo magawa ang tama. Siyempre naman, hindi mo alam yung tama eh. Hindi mo talaga magawa ang tama. Puro mali talaga ang gagawin mo dyan. Sa kadiliman, yan ang sinasabi sa kadiliman. Nasa dilim kayo, hindi niyo alam kung ano ang tama. You do not know the truth. And you do not have the capacity to know the truth. Wala kayong kakayanan dahil na wala eh. Kaya dahil doon, hindi rin kayang gawin. Eh sabi ng Kwandoni, eh bakit naglilimos naman ako ah? Diba sabi ni Kristo doon sa ginawa yung isang lalaki na nagsabi, ginawa ko lahat ang utos ng Diyos. Eh sinubukan niya na alam ng Diyos na may grabe ang pagmamahal niya sa mga properties. Sinabi niya, ibenta mo yung pag-ari mo. Tumalikod. Oh. Yeah, last for property. Oh. Sinubukan lang ng Diyos yun doon. So, pag sinabi niyang gano'n, nagbibigay naman ako ng ganito ah. May mga tawag dito. Foundation akong kwan para i-reach out yung mga mahirap. Para ganito. Pag sinabi niyang ginagawa niya yan, then bumabalik ulit tayo doon sa merit system. Ginagawa mo pala yan eh, para iabang mo sa Diyos eh. Yun ang ibig sabihin yan. Ginagawa mo isang bagay para iabang mo sa Diyos. Ang yabang-yabang mo. Parang ganun ang ibig sabihin yan. Bakit hindi ba kayang gawin ng Diyos yan kung gusto talaga niya? So, yun wala talaga tayo kasing pwedeng ipagmalaki sa Diyos eh. Kaya yung sinasabi natin na ganun, na may foundation yan, and so on and so forth, siya ang tumutulong, and so on and so forth. Kung hindi na ginagawa yan, dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, kasuklam-suklam yan sa mata ng Diyos. Sa atin siguro, matutuwa tayo. yun ngang tupad eh. Tuwang-tuwa tayo eh. Kasuklam-suklam. Pero, kaya important yung motive palagi. Pinag-usapan natin, what's your intention? Oh. Pero pag ginawa natin yan to honor God, then God is glorified. Yan yung makakuan doon na if we extend our help and assistance to somebody to honor and glorify God, then God is honored. Hindi natin pwedeng sabihin dahil may kakayanan ako, hindi. At yun yung bagay na
tinanggal, yung kaisipan na yun nilipat tayo doon sa liwanag. Ngayon, into light. Pag sinabi naman na into light, tayo naman ay, we have now the capacity to know what is the truth. And we have now already the ability to do what is right. Yan, yung light naman na yan. So, yan ang binigay ng Diyos sa atin. Kung hindi nyo alam ang katotohanan at hindi nyo kayang gawin ang katotohanan, ngayon, binagyan kayo ng kaliwanagan para maintindihan nito at gawin ito. Kaya, dumarami yung pagkakataon ngayon na nagbibigay tayo ng assistance or tumutulong tayo because we love the Lord. Hindi dahil sa naawa tayo. Of course, naawa tayo doon, but we'd like to glorify and honor God in everything that we do. Hindi yun yung dahil, para maging sikat ako, para manalo sa ganito. Wala yan. Wala na yung motive na yun. Wala na yung intention na yun. Dahil yun yung kadiliman actually. Yun yung kadiliman na nawala sa atin. Ngayon, if we help with the intention really of addressing kung ano yung pangangailangan ng tao na yan. Para maluwalhati ang Diyos. So, yan. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Yung pag-iisip ni Kristo, nasa atin na. Kaya yung sabi nga doon, we have the mind of Christ already. So anong naman ngayon ang kwan natin? Kung naintindihan natin, ito pala ang ginawa ng Diyos sa atin, privilege na ibinigay ng Diyos, then we should have to worship Him more. How napakabuti niyo, Panginoon. Dahil dati hindi ako ganito, ginawa niyo akong ganito. Dati wala talaga akong kasalanan, wala akong kakayanan na ang aking kasalanan. Kayo ang gumawa para mabayaran ko ang aking kasalanan. Kayo ang nagbayad ng aking kasalanan. And that will compel us already. So in worshiping God, doon ayon sa ginawa ng Diyos. Ngayon, ano naman ngayon ang gagawin natin? Because we know we are in Christ. Tayo naman ay kay Kristo. So ano naman ang gagawin natin ngayon kung tayo kay Kristo? Alam niyo ba kung bakit tayo nandito? Buhay pa tayo ngayon? So, sunod tayo doon. Yan. Proclamation of our Lord. Tayo ngayon ang ambassador ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, mas gusto ko nga mamatay na para makakuan ko na ang aking Panginoon Pero dahil kailangan pang ipahayag ang salita ng Diyos, kaya buhay tayo. Kaya tayo nabubuhay dito sa mundo nito para ipahayag ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos. And this is the greatest service na pwede nating magawa. Ano ang pakinabang ng isang tao kung sa kanya ang buong mundo pero nawala ang kanyang kaluluwa? Diba sa Panginoon mismo nang galing ito? So tayo, the greatest service na pwede natin magawa is to proclaim the excellencies of God. Lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos at ginagawa niya at gagawin, yun ang ipoproclaim natin para yung mga dapat maligtas, maabot. At ito yung pinakako natin. Yun yung utos ng Diyos sa atin doon sa nabasa rin natin kanina na inuutosan tayo na I am sending you to serve. At yun yung paglilingkod na dapat nating gawin, ang ipahayag at ipamuhay at ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil without that, mas maigi pang punta na lang tayo sa langit. Di ba? Kung hindi din naman pala tayo kagamit-gamit, parang ganun Pag-isipin natin yan sa langit na tayo. Dahil, hindi na tayo kagamit-gamit dito. Parang extreme na pag-iisip naman yan. Hindi naman talaga ganun. Tinakda talaga ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin kung kailan tayo ipapanganak hanggang mamamatay, kung saan tayo mamumuhay. Itinakda talaga ng Diyos yan. Oo.
Pero gamitin natin yung panahon na ibinigay ng Diyos para paglingkuran siya. Nang nalaman natin na ganito pala ang privileges na ibinigay ng Diyos sa atin, yung mga rights and privileges na ibinigay niya sa atin, gamitin natin ito to the fullest for His glory and honor. For His honor and glory, para lalong maitaas ang ating Panginoon. So, next, ito yung sinasabi natin kanina, yun nga, na kinuha tayo pinili ng Diyos para paglingkuran ang ating Panginoon. Nandun yung sa ating pag-worship sa Kanya, and of course, in serving our brothers, our brethren, loving our neighbors. Diba? Dalawa naman ang utos palagi niyan. We love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. And then, love your neighbor as yourself. So, ito yung dalawang kautusan, pag-ibig ang pwede natin magawa niyan. So, paano natin ngayon sambahin ang Diyos? Meron yung kwandoni na fear the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge and understand. Ang takot natin sa Diyos, yun yung minimum na kwan natin. Ang susunod kasi dyan sa fear is respect. Nakwan yan sa leadership yan. Impose mo yung takot sa mga tao, but make it sure na maging fair ka, kumbaga just. Later on, maintindihan ng mga tao, respetuhin ka na nila. Kaya susunod sila dahil out of the respect to you, susunod yan. Pero nung una, takot sila sa'yo, kaya sumusunod. Yan. Pero later on, nakita nila, ma-establish mo yung respect, susunod sila sa'yo dahil may respeto sila sa'yo. Pero ang pinakamataas doon dapat, susunod sila sa'yo dahil mahal ka nila bilang leader nila. Tayo, mahal natin ang ating Panginoon, kaya tayo sumusunod. Kaya, hindi tayo doon sa fear. Hindi, of course, we fear the Lord because He is mighty God. Of course, we respect the Lord because He is merciful. But we love the Lord because He is a loving God. And so, in worshiping God, we worship Him in spirit and in truth. Yung spirit na ito, yung talagang pagmamahal Ang truth dito is kung sino talaga ang Diyos. Hindi yung sa hula-hula natin. Kaya importante na mag-aral din tayo ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos para pag nagpuri tayo sa Diyos ay kung sino talaga siya. At pag nagpuri tayo, out of our love sa ating Panginoon ay nagpupuri tayo sa Kanya. And out of this, in our worship, siyempre naman, sabi naman ng Diyos gawin mo ito sa kapwa mo. Kung ang itong pagmamahal mo nito should be manifested to your neighbor. Kaya ito naman yung in our love to our Lord, pagmamahal din natin sa kapwa natin. Kaya lalabas tayo na maglilingkod tayo out of our love to our neighbors. Mahal natin ang Diyos, kaya mahal din natin ang ating mga kapwa, kaya paglilingkuran natin sila out of our love to them. Hindi dahil ito grabe ang kwan madali tayong mag-slide doon. Kung ang pinaka-intention, ang pinaka-motive natin ay palaging pagmamahal, then we will never go wrong. Dahil ang pagmamahal, yun ang pinaka-kwan ng lahat ng kwan doon na pagmahal natin ang isang bagay, ang mahal natin ang ating Panginoon, mahal natin ang tao, mawawala yung sariling interest It's always outward ang ating kwan dyan. Kaya nga ang Diyos minahal niya tayo, kaya niibigay ang kanyang anak para mamatay para sa atin. Pumunta ang ating Panginoon dito hindi para paglingkuran, kundi paglingkuran tayo, di ba? Dahil mahal niya tayo. Kaya kung ganun ang ating Panginoon, if we are one in Christ, ganun din tayo. Dahil minahal niya tayo, kahit tayo makasalanan, minahal niya tayo,
tayo nga na nakatanggap ng pagmamahal, tayo rin i-share din natin ito. In our act of service, dapat should be grounded with love. Otherwise, kamuhi-muhian sa mata ng Diyos. Palakpakan ka ng tao, pero kamumuhian ka ng Diyos. Ang importante doon, dapat we are parang yung audience of one na ang ginagawa natin ay kaaya-aya sa mata ng Diyos. Dapat yun ang palaging nasa isip natin. If we are doing something, dapat kaaya-aya sa mata ng Diyos. And that is, if we are doing it out of our love to our Lord. So with that, yun po yung ating yung may share ko sa inyo. To God be the glory.